Yan, so i-release po natin to. Doon po, dito po. Privilege po tayo na mabibigyan tayo ng chance na tayo yung magre-release nito. So mamaya, marami ho talaga, no? Ilan kuya yung re-release mamaya? Mahigit 100 po. 100? Opo, mahigit po. Yes! Ay, yan to. Basta malapit sa tubig. Yan, yan, yan. Yun. Yun, malapit na. Yun na. Yes. Yun. 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 Yun na. Yun. Alright. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal mo natin hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers. Gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. So, andito po tayo sa Pawikan Festival 2023. Dito po yan sa Morong, Bataan. Talaga? Actually, sa mga pawikan. Siguro napanood niyo po yung isang nag-viral video na yung straw. Yung straw na ginamit natin kapag tayo ng Wow! soft drink. Araw yung ating selebrasyon. Wala pong naiiwan na basura dito po sa ating conservation center. Pwede po yun? Pakikisa dahil dito sa lalawigan ng Bataan, lahat ay nagkakaisa para sa ating advokasya na pangalagaan right after ang na lang po mga natin pawikan. kasi wala rin po Tama kuwan yun. dito. So, Tsaka mainit. Sumunod Sige, sama-sama doon naman tayo. tayong mag-aalaga. Sige po, doon muna tayo or manonood po Hindi kaya. lamang sa ating mga pawikan. okay lang Ano muna ako muna dito. kaya? Buong kalikasan. So, mukhang kailangan Tagal kami magpapagawa ng parking na pangangalagaan. Hello, Gob. Body po, agribusiness. Buddy, Gob, gusto ko lang itanong, bakit po tayo may Pawikan Festival? matagal na itong ginagawa dito sa aming probinsya, lalo na dito po sa bayan ng Morong. Apa. Dahil dito taon-taon ay pumupunta yung mga pawikan, Okay. bumabalik yung mga pawikan na pinanganak din dito para sila naman yung magle-lay ng eggs. Okay. No? At ito po ay nakita ng aming mga kababayan na dapat pangalagaan. Actually, yung mga dating poachers ng pawikan eggs, sila ngayon yung na-convert dahil nakita po nila yung kahalagahan ng mga pawikan. Kaya sila yung nagtayo ng Bantay Pawikan Incorporated. Ito po yung mga volunteers natin na sinisiguro na yung mga kung saan sila naglilay ng eggs ay mapanatili, maging maayos para hindi ho sila naaabala at itong tawag ba natin circle of life na mga pawikan ay mapagpatuloy. Kahit po medyo marami ng development dito sa Morong, lalo na nga mga beach resort development, sinisiguro ng ating mga volunteers, ng ating pamalaan na mapangalagaan pa rin kasi part to ng ating ecosystem. At nakakatuwa, siguro isang patunay ito na dahil bumabalik pa rin yung mga pawikan dito, ibig sabihin maayos pa rin, malinis, environment friendly pa rin yung ating lugar at yun yung message na gusto natin masabi sa lahat ng mga kababayan natin, mga bisita para ito ay patuloy na mapangalagaan. Gob, dito sa Conservation Center, ano
basically ang ginagawa rito? Well, dito, kapag nangitlog yung ating mga pawikan, kinukuha natin ito. Tapos dito parang may hatching center tayo dito sa ating center. Para nang sa ganun ay siguradong mas tumaas yung chance ng survival, ma-hatch siya. At once na-hatch na siya, ay pinapakawalan sa ating dagat. So, highlight po ng event ay Mamayang magre-release. hapon, late afternoon, kailangan kasi hindi na mainit. Oo. Magre-release ng mga baby pawikan. Normally, Gob, gaano kadami yan? Yung rinirelease? Iba-iba kasi depende rin kung ilan yung nag-hatch, ilan yung nangitlog, ilan yung nag-hatch. Kaya depende rin sa araw. Meron talaga silang sinusundan na bilang ng araw bago ito ay pakawalan. Usually, yung mga nasaksihan ko, mga nakaraang taon, siguro hindi bababa ng baka mga 200 sa isang bitawan. Oo, pero tuloy-tuloy yun. Kunyari kung magbibitaw ng 50, 100, 200 ngayon, kinabukasan meron pa at mga susunod na araw. Actually, kapartner na rin natin iba pang mga resort, hindi lang dito sa Morong kundi sa Bagak at Mariveles. Dahil hindi lang naman dito nagpupunta, no, itong buong west side ng Bataan Peninsula, dito nagdadatingan o bumabalik yung mga pawikan. Gob, gaano nakalaki yung impact nito, itong project na ito? Well, siguro mga more than 20 years na, kung tama na alala ko, no, more than 20 years na natin ginagawa ito. Parami ng parami ang mga nagpupunta. Siyempre, nasa-spread yung awareness, lalo na para sa ating mga kabataan. Mayroon kaming agreement sa DepEd, sa ating mga public schools, na papuntahin tuwing Pawikan Festival yung mga kabataan natin para sila mismo nakikita nila yung conservation center, na-experience nila yung releasing, napapanood nila yung ating mga street dancers na may siyempre Pawikan theme at mag-stick yun sa kanilang mga isip na kailangan talaga pangalagaan natin ang ating kapaligiran. Gob, last na lang, ano po ang message nyo sa audience natin as far as dito sa project conservation para sa environment, para sa pawikan? Sa lahat po ng ating mga kababayan, lahat po ng mga Pilipino, pati na rin mga bisita, ay sana po makiisa tayo sa conservation efforts dito po sa lalawigan ng Bataan, lalo na dito sa bayan ng Morong. Nandito po yung Pawikan Conservation Center na sana bisitahin nyo po para mas malaman ninyo ang life cycle nga ng mga pawikan at kung ano po yung ating magagawa upang sila ay mapangalagaan at patuloy na mabuhay. Endangered species ang ating mga pawikan, kaya kinakailangan no talaga may conscious effort tayo para hindi po sila mawala sa ating daigdig, sa ating mundo. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat, hindi lang bumisita kundi po mag-take part. No? Marami ho tayong volunteers, marami tayong mga sponsors para palawakin pa itong ating kampanya. Kaya sana po ay makiisa at makasama po namin kayo dito ho sa Bataan. Gob, maraming salamat po. Thank you. Thank you, Doc. Thank you. However, tulong rin sa amin dito sa Vice Ron, Bukan ko po. Hello po, sir. Mga alaga talaga. Opo. Total score. Mrs. si Isabel. There is no Yes, ma'am. minimum Napapanood namin, required lalo time. na yung mga interview nyo kay Kong Gila. Use of fire, My son watches you. Oy, thank you, ma'am. Viral na viral. styrofoam, and other non-environment-friendly Kasi sa materials are agriculture, marami na strictly rin talaga. prohibited. Yes po, yes po. Doon mo makikita na marami. 10 points will be deducted from the team's total score. Not required. Dancers are required Thank you, to ma'am. participate in the walk Sir, for thank a you. cause. Sir, salamat po Dancers ulit. are required. Soil test. Yes. The Board of Judges shall Maintenance siguro sa inyo. consist of Opo. 10 members. Kaya parang The 11. decision will be That's our final son who told us about you. irrevocable. Thank you. December 11. Opo. Muli kaming welcome sa Bataan. Choreography and execution. Thank you, ma'am. Sir Manolo. Wow, ang sarap naman. Ano yung pagkain niyo, sir? Doon tayo lang nagkakain. Apo. Wala kasi lugar na walang tao eh. Lahat tayo may tao eh, no? Sir Manolo, doon po tayo sa yung sa hatchery. Doon tayo mag-interviewhan. Pawikan Conservation Center. Sir, dito tayo, sir.
Kasama natin si Sir Manolo Ibias at andito tayo sa Pawikan Conservation Center. Dito pa rin yan sa bayan ng Morong, dito po sa Bataan. Sir, Sir Manolo, ano po ang ginagawa nyo dito sa Conservation Center? Okay, simple lang ang ginagawa namin, pero bigyan ko lang ng kaunting pagbabalita. Yes, sir. Hindi naman napakatagal. Nagsimula kami ng pangalaga ng pawikan, Oo. 1999. Okay. Pang 23 taon namin yan, 24 na taon. Okay. Pero years before 1999, mga criminal kami ng pawikan. Ako, halimbawa ko yung sarili ko, kung hindi man 1,000, hundreds sa nakain kong itlog ng pawikan. Okay. Nakakain pa ako ng mga karne ng pawikan. Yung mga members ko na yan ngayon, yung iba niya kumakatay ng pawikan. Knowing na walang kami na violate na batas. Okay. Kasi wala pa naman batas noon eh. Noon. Oo. Noong lang So 99 talagang part siya, sir, ng daily Oo. activity, diet. Bahagi yun. Oo. Yung itlog ng pawikan na yan, pagka season ng pawikan, bahagi yan ng buhay ng mga taga rito sa amin. Pagkain talaga. Pagkain yan. Oo. Seasonal kasi yan eh. Pagka yung bare months, malamig. Ayan, kahit na yung mga pawikan, itlog. Yung mga tatay dito, talagang magdamag silang pag-alagala dyan para makakuha ng Maghahanap talaga. Oo. Ngayon, nung inaral kami ng DNR, Okay. tsaka NGO, na grabe nang bumulusok yung populasyon ng pawikan, pinaliwanag sa amin na dapat talaga itigil na yung pangolekta pagkatay. Hindi naman mahirap unawain eh. Yung pinapaliwanag ng mga otoridad, tama eh. Apa. So, okay. Hindi naman agad-agad bumigay kami, pero mga 2-3 upo namin, naunawa namin, bumigay na kami. So, na dati-dati, lahat ng itlog na nakukuha namin sa wild, dinadala namin sa kasirola. Ngayon, lahat ng itlog na nakukuha namin gabi-gabi, dito na nakadeposito sa hatchery. Sa hatchery. So, right now, sa ngayon ang naka-incubate na itlog dito ay more than 8,000. Oh, Mahigit 8,000 itong itlog. space lang na po ito. Oh. 8,000 yan. Oh, sa bawat sticks na yan, under the sticks, mga average 100. Na eggs. 100 eggs. Per Yan. stick. Average yan. Okay. Sir, pwede ba nating makita? Pwede ba nating Well, okay, makapasok lang tayo pero hindi natin makikita itlog. yung itlog? Okay. Oo. Sige, sir. Puntahan natin, sir. Excuse me, guys. Okay, sir. Ano po yung technology? May certain technology ba kayong ginagawa? Alelen? May technology ba ito? Wala. Aha. Natural process lahat ito. Okay. Kung ano yung ginawa ng mother pawikan sa wild, binaon niya doon sa ganun din kalalim yung hukay namin. Tapos, yon, i-deposito, tatakpan ng buhangin. So nakita mo yung lahat ng mga mounds na yan. Oh. Yan, May eggs yan. lahat yan may itlog. Yung mga mounds na yan. Okay, sabi nila, sir, mamaya magre-release tayo ng hatch. Oo, may na-hatch na kagabi, pero hinold namin yon. Dapat na sana pakawalan, pero mayroong ang okasyon. Oo. So mamayang mga alas 4, pakakawalan yon. Parang ceremonial releasing yon. Ceremonial Oo, release. oo. Okay. Sir, Parang- dito, gaano katagal yan pag, let's say, nakita nyo yung egg sa labas, kukunin nyo dito, gaano katagal yan, sir, magstay dito bago siya mag-hatch? Dito mga average 50 days hanggang 52 days. Yon, 50-52 days ma-hatch na siya. Na-hatch na Dito. yan. Oo. Sa ibang lugar na mas malamig, katulad sa parting Davao, malamig dyan sa Southern Philippines. Yung umabot doon ng mga 65, 68 days. Dito kasi dito sa Bataan, kumbaga dito medyo mainit Mas mainit. dito. Mas mainit dito eh. Kaya mas mainit kasi shorten lang yung incubation period. Malamig, prolong. Sir Manolo, pwede ba natin makita yung i-re-release mamaya? Pwede. Sir Manolo, paano yun? So, naging itong organization ninyo, volunteers ba to? Volunteer. Hindi, wala kaming tatanggap na honorarium man o salary sa pangangalaga nila. Okay, Ito na. ito. So, ito po yung i-re-release, ito yung sample na i-re-release natin mamaya. I-release ito mamaya. Kagabi lang po na-hatch ito. Kagabi na hatch, kagabi. So, natutulog siya.
Pakita natin. Yan, okay. Yan. Okay. So, pag release po natin to sir sa parang wild, pabalik siya, no? So, siya na ang bahalang Siya na. ng sarili niya for survival. Oo, Bahala oo. na siya. Kaya nga ito, hindi naman ito inaalagaan eh. Sir, saan mo i-release to? Ha? Saan i-release Dito, to? dito sa tapat. Oo. Pwede bang yun? Kunin natin yung actual na ganun, sir? Ngayon? Oo. O sige, release nyo na. Tara. Let's go, sir. Sir, dito na po tayo. Dito po. Yan, so i-release po natin to. Doon po, dito po. Privilege po tayo na mabibigyan tayo ng chance na tayo yung magre-release nito. So mamaya, marami ho talaga, no? Ilan kuya yung re-release mamaya? Mahigit 100 po. 100? Opo, mahigit po. Yes! Ay, yan to. Basta malapit sa tubig. Yan. Yun, malapit na. Yun na. Yes. Yun. Yun. Yun na. Yun. Alright. Nature na po yun eh. Bahala na siyang mag-survive sa sarili niya. Alright. So, balik po tayo. Interview natin si Sir Manolo. Okay, sabi ni Kuya, babalik daw yung pawikan na release natin after 25 years para mag-lay siya ng egg dito sa gilid ng dagat. Kanina nakakuha po kami ng itlog po. 125 po. Kalina? Opo, kaya kanina lang po. Na itlog? Itlog po. Saan nyo nakita? Doon, sa bandaron po. Bago sumunod po, 125. 125. 115. Yung pawikan, nakita nyo? Hindi na po. Itlog na lang po. Nag-itlog lang. Opo. Anong oras kayo nakakakita? Kumisa po, mga 9 ng gabi, alas 11. Hindi po kaya para sa oras. Wala ba? Wala kayong wala tayong makikita ngayon? Wala na po. Nangingitlog? Wala na po. Okay. Alright. Kanina? Anong oras? Alas? Oh? Sino nakakita? Ako po, po ng baga. Nakuha na ng video yun? Wala. Sayang. Hello, sir. Nanonood kayo, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Salamat, sir, sa akin yung karangalan, sir. Ay, salamat po. Saan po kayo naka-duty, sir? Sa Hermoso, sir. May konti akong follower, sir. Baka pwede ko kayong i-tag, sir. Apo, sir. Nagbibigyan rin ako, sir. Thank you very much, sir. Apo. Saan kayo naka-duty? Sa Hermosa, Batangas, sir. Hermosa. Sir, thank you, ha. Palakpakan po natin, group number 4! Sir. Okay na. Hindi, sir, ending na tayo, sir. Konting tanong na lang po ako. Okay, Sir Manolo. Paano po ninyo na mi-maintain na ang mga tao ay hindi nila i-abuse yung mga pawikan? Sa totoo lang, merong mga tao na hindi namin makumbinsi. Hanggang ngayon. Okay. Pero binibigyan ng katwiran eh. Yung iba'y hindi naunawaan, yung iba'y ayaw unawain, Okay. yung iba walang pakialam. Ganon. Kinategorize ko yun sa tatlo. Pero maliit na porsyento lang yun doon sa population ng komunidad. Pero majority of the population ay nakikiisa sa aming programa. Kaya nakakatuwa naman. Okay, sir. So, you can consider this as a success. Itong ginagawa ninyo, itong endeavor ninyo. Paano na? Success po ito. It's a success. Oo. Okay. Success ito. At sa totoo lang, naging ano pa kami,
parang naging example pa kami para yung mga ibang coastal barangay gayahin kami. Gayahin, Kasi okay. kami ang nag-pioneer nitong community-based. Okay. So, nireplicate nila doon, hanggang doon sa Bagak ngayon, nireplicate Mariveles at saka ano. Pero nag-pioneer itong Pawikan Center sa Morong. Okay. Anong barangay po ito, sir? Nagbalayong. Nagbalayong. Barangay Dito sa Morong. Okay, sir. Paano ho ninyo nagiging sustainable to? Okay. Sinong mga sumusuporta sa Nabanggit inyo? mo yan, ito ay self-sustaining project. Okay. Okay? Paano ito nasusustain? Yung mga fees na kinokolekta namin, entrance fee, viewing fee, Okay. saka mayroon kami mga dito mga room rentals. Oh, So, I see. yung nakukuha namin dyan, yun ang ginagamit namin sa mga daily expenses. So, hindi kami umaasa sa gobyerno. Okay. Pero ibig sabihin, welcome ang donation. Yes. Welcome ang assistance. Pero para maglabi kami sa pondo, hindi namin ginagawa yun. Wow. Okay, Sir Manolo, paano natin para Okay. mag-spread ito sa buong Pilipinas? Ang message sa mga makakapanood nitong video na ito, ang message ko sa lahat, lalong-lalo na yung mga nasa coastal community, hindi ko sinabi na gayahin nyo ito. Pero bilang isang mamamayan, dapat mayroon tayong puso sa kalikasan. Oo. Lalo na yung mga kabataan, di ba? Yung mga kabataan, tsaka yung iba na rin, yung mga maedad, nakatutok sila sa paghanap buhay, pagpapayaman, o paano pa man. Halos nakakalimutan nila yung pangangalaga ng kapaligiran. At gusto ko lang ito bigyan ng diin, hindi exempted sa baha ang milyonaryo. Kahit na yung mga super millionaire, sila Bill Gates, sila Elon Musk, mararamdaman nila ang epekto ng global warming. Kaya nga ba't sinabi ko yon, lahat tayo na andito sa ibabaw ng planeta, mahalin natin yung ipinagkaloob sa ating kalikasan. Hindi na kami, sa pawikan kami. Sana yung ibang tao, maaaring sa upland o maaaring sa ibang napaka-diverse kasi nitong ating yung ibang pwede bansa, nilang i-conserve. Oo. So, kinakailangan meron tayong puso sa kalikasan. Okay. Sir, doon sa pawikan mismo, kung isi-simplify natin yung paano alagaan, paano ito i-conserve, ano yung mga major steps Okay. na kailangan nilang gawin? Ang pagkakonserve ng pawikan, yun, unang-una, disiplina. Okay. Okay? Hindi, ang pagprotekta ng pawikan, hindi lang mismo yung pawikan, dapat pati yung tirahan ng pawikan. Okay. Di ba? Kung tayo ay nagtatapon ng basura sa ilog, dadalhin ng ilog yung sa karagatan, yung mga plastic na yun, makakain yun ng pawikan kasi yung plastic, palutang-lutang yan doon sa sa tubig. Dagat. Ang napagkakamalang jellyfish yan ng pawikan. Kakainin yung paborito yon. Oh. Wala kang kaalam-alam na yung pagtapon mo ng plastic, ikaw ang pumatay doon sa pawikan. So kinakailangan lang kasi pati kanilang tirahan, ating pangalagaan. Okay. Nangingitlog sila, di ba? Paano nyo nalalaman yun? Na... Simple. Kasi unang-una makita mo sa pagpapatrolya namin sa gabi, actual makita mo umiitlog sila. O wala naman sila, makikita mo yung mga bakas nila. From their tracks, alam na namin kung saan sila siya umitlog. ng itlog. Oo. So yun ngayon yung kukunin nyo para ilagay dito sa hatchery. Kunin yun at ililipat dito. Bakit kinakailangang ilipat pa? Bakit na lang hindi pa baya sa wild? Kasi nga, ang daming mga tao pa na hindi naunawaan itong ginagawa, kinukuha at kinakain. So, kaya nga ang solusyon doon, kuhanin namin at ilipat sa hatchery. Tapos, walang special na pangangalagaan? Wala. Natural process. Natural process talaga. Tapos hintayin nyo lang mag-hatch and then ibabalik nyo. Ibabalik din. Mahat sila, pakawalan na agad. Okay, yun. And then ganun na. Sir, sabi nila Ganun, ikot yun. 25 years daw yan bago babalik para mangitlog. Okay. Mayroong yung mga maliit na pawikan katulad ng Olive Ridley at 17 years, pwede na silang bumalik para umitlog. Okay. Pero yung malalaki, abot yun ng 35 hanggang 50 years bago sila umitlog. Bago bumalik. Oo. Unlike human, ang human, tin pa lang, pakending-kending na. Sila hindi. Mga 40 years bago sila kumending. Wow. At gano'n nga, napakabagal ng pagdami ng population nila. Kasi yung mga baby pawikan na yan, katulad mamaya, pakakawalan mahigit 100. Maswerte na yung isa na mabuhay dyan. Oo. Ganon kabagal lumubo yung kanilang population. Mas hindi nga lumulobo eh. Nagsishrink pa yung kanilang population. Okay, sir.
pwede nyo bang invite yung mga audience natin para bisitahin dito sa Okay, sa mga center? yung mga nanonood, unang-una, ngayon timing Pawikan Festival. Oo. Ito ay annual celebration ng probinsya namin. Bilang hindi lang ito pagsasaya, Okay. pero more on spread out ng words na kinakailangan natin pangalaga ng ating kalikasan. Hindi lang pawikan. Kabuuan ng mga marine lives dapat pangalagaan natin. Pagdating mo naman sa pangalaga ng pawikan, ino-offer ko yung serbisyo namin ng Bantay Pawikan dito. Okay. Kung ang makakapanood nito ay grupo o mga nakatira sa coastal community, pwede nyo akong kontakin, pwede nyo akong tawagan. Tuturuan nyo sila. At willing po kami, more than willing, na tulungan kayo para isalin sa inyo yung kaalaman na alam namin sa pangangalaga ng pawikan. Sir, may contact details ba? Paano kayo Ang contact details ko po ay 0921 6302-842. Yun ang aking smart. Ang Globe ko naman, 0906-61-55546. Hindi niyo makalimutan dahil mayroon doon sardinas, 55546. Okay? Sir Manolo, maraming Okay, sir. salamat po. Okay. Salamat sa grupo nyo Apo. na pumunta kayo dito. Bring out the words. Kinakailangan pangalagaan natin ang pawikan. Okay? Salamat po. Thank you, sir. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.